bahay, Flor? Bakit mo kami pinutulan ng kuryente? Alam mo naman nanonood kami ng TV ah. Wala ka talagang modo. Kailangan ko magtipid ng kuryente. Muntik na kaming naputulan eh. Nung 1 linggo pa kita sinabihan na magbayad. Pero nagbibingi-bingihan ka lang kapag sinisingil kita. O tapos ikaw pa itong may ganang magalit ngayon? Ang sabihin mo, bastos ka talaga. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo ha? Ang sama ng ugali mo. Kaya ikaw na lang ang pinagchichismisan sa kanto eh. Hindi ako nagmamalaki kahit kanino. At wala akong pakialam kung mapudpud man ang mga bibig ninyo sa kachichismis sa akin. Alas 2 pa lamang ng madaling araw ay madidinig ng tunog ng makina mula sa bahay ni na Flor. Sapagkat isa siyang mananahi. Ang kanyang asawa naman na si Lando ay isang magsasaka. Sinikap ni Flor na matutunan ng pananahi dahil hindi siya nakakatigal sa palayan tuwing anihan. Nangangati siya at nagkakasugat dahil sa ipa ng palay. Salamat! Natapos ko rin ang 2 set ng uniforme. Maihahatid ko na to bukas kay Aling Celia. Oh, Pangga, hindi ka pa natutulog. Magpahinga ka naman. Alas 4 na ng madaling araw. Tinatapos ko lang kasi itong 2 uniforme. Kasi may susunod pa akong tatahiin eh. Sige, magluluto na ako ng almusal para makakain ka na ha. Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Okay, sige. Lalagyan ko pa naman ng botones itong blouse. Ay, siya nga pala Pangga. Nakiusap si Ate Luz na kung maaari, kakabit muna sila ng kuryente sa atin habang hindi pa sila naaprubuhan ng kooperatiba. Magbabayad naman daw sila. Basta linawin mo na dapat makapagbayad sila bago ang due date ha. Ipakita mo rin sa kanilang bill natin para malaman nila ang kinukonsumo natin kada buwan. Sige Pangga, sasabihan ko siya mamaya. Oh, eto na yung kape mo. Payak man ang kanilang pamumuhay, ngunit masaya silang pamilya. Dahil sa kasipagan nilang mag-asawa, ay nakakaraos sila sa araw-araw at natutustusan ng pangangailangan ng 2 nilang anak. Nagtatahi rin ng mga basahan si Flor mula sa mga retaso. 5 piso ang kuha sa kanya ng kanilang mga kapitbahay at ibinibenta nila yon sa syudad. Habang naglalakad si Flor sa daan upang ihatid ang tinahi niyang uniforme, patakbo siyang nilapitan ni Luz ang kanyang bilas. Flor, magandang umaga. Nabanggit ba sa'yo ni Lando na kung pwede kakabit sana kami sa inyo ng kuryente? Kawawa naman kasi ang mga pamangkin mo eh. Hindi nakakapag-aral ng maayos dahil madilim. Oo. Nabanggit sa akin yan ni Lando kanina, Ate Luz. Pumayag ka na, Flor. Alang-alang sa mga pamangkin mo. Nakapag-apply naman ako sa kooperatiba eh. Kaya lang, hinihintay ko pa hanggang ngayon ang approval nila. Alam mo na, pahirapan na magpakabit ng kuryente. Kaya nga sinisikap ko na makapagbayad bago ang due date. Kasi mahirap na maputulan ng kuryente. Hindi naman kita bibigyan ng sakit ng ulo eh. Magbabayad naman ako sa inyo, Flor. Sige. Ipapakita ko na lang sa'yo mamaya yung bill ha. Hindi kami lumalampas ng 500 kahit meron kaming TV. Ilaw at ventilador lang ang papayagan kong gamitin ninyo para hindi tayo mahirapan sa pagbabayad. Huwag ka mag-alala, Flor. Magbabayad ako sa'yo. Salamat ha. Mamaya papupuntahin ko si Bitoy sa inyo para maayos na niya ang ikakabit niyang kuryente. Pumayag na lamang si Flor sa pakiusap ng kanyang bilas na si Luz, sapagkat araw-araw nitong kinukulit ang asawa niyang si Lando mula na magkaroon sila ng kuryente. Kahit mahirap, ay gano'n na lamang ang pagnanais ni Flor na magkaroon ng kuryente, sapagkat naaawa siya sa kanyang mga anak dahil kung saan-saan pa nakikinood ng palabas sa telebisyon ng mga ito. Minsan ay umuwi pang umiyak ang bunso dahil ayaw silang papasukin ng bahay.
Hay naku, sa wakas nagkailaw na rin kami. Salamat, Flor, ha? Naku, walang anuman, Ate Luz. Basta ha, huwag mong kalimutan ang usapan natin. Oo. May limitasyon lang ang paggamit ng appliances. At dapat sa tamang oras din ang pagbayad. Ikaw naman, Flor. Hindi ko yan kakalimutan. O sige, uuwi na ako, ha? Maraming salamat! Malapad ang ngiti ni Luz habang papauwi. Sa unang 2 buwan ay nakakabayad siya tuwing katapusan na. Ngunit kalaunan ay nagbibingi-bingihan na ito kapag sinisingil. Oh, eto pala pangga yung bayad ni Ate Luz para sa kuryente. Mabuti nga't siningil ko uli kanina. Muntik pa niya makalimutan eh. Bakit ang taas ng bill natin ngayon kumpara sa nakaraang buwan? Lagpas ng 1,000 na oh. May TV na rin kasi sila eh. Tsaka 2 bentilador. Pumayag ako noon dahil ilaw lang ang sinabi niya na magpapakabit sila. Pero bakit ang dami naman niyang gamit ngayon? Wala yan sa usapan namin eh. Tsaka hindi man lang siya nagpasabi na magdadagdag siya ng appliances. Pinakita ko na nga sa kanya yung bill eh. Kaya hindi siya nagreklamo nang singiling ko siya ng 700. Delayed na nga siya ng 1 linggo. Magreklamo pa ba siya? Bago pa tayo maputulan ng kuryente, nakapagbayad na ako nung katapusan ng buwan. Natigil sila sa pag-uusap nang dumating si Lourdes na bunsong kapatid ni Lando. Sapagkat manghihiram na naman ito ng bigas, kagaya ng nakasanayan nito. Ayaw pa sanang magpahiram ni Lando dahil hindi pa ito nakakabayad ng 10 kilong bigas na hiniram nito nung nakaraang buwan. Ngunit mangyak-ngyak si Lourdes habang nakikiusap sa kapatid. Kaya binigyan na lamang siya ni Lando ng 2 kilong bigas. Akala ko ba malaki ang kinikita ng asawa niya sa bayan? Bakit wala na naman silang makain ngayon? Paano ba naman kasi? Imbis na pagkain ng bilin sa sahod ni Atong, mas inuuna pa ang mga bagong damit at sapatos ng mga anak niya. Ilang beses ko naman pinagsabihan niya si Lourdes dahil hindi siya marunong humawak ng pera. Alam mo, hindi naman sa pagdadamot. Pero wag mo naman siyang sanayan na binibigyan mo kaagad. Napaka-abusado eh. Hindi nga niya ako pinapansin. Dahil lang singilin ko siya dati sa hiniram niyang bigas. Sinigawan pa niya ako. Ha? Oo, ang damot ko raw. Porket ikaw naman ang nagsasaka. Ay, pagpasensya mo na lang siya, Pangga. Sa susunod, hindi ko na talaga siya bibigyan para matuto siyang maghanap ng makakain nila. Payuhan mo rin siyang magtrabaho. Hindi yung umaasa na lang siya sa asawa niya. Sa tuwing naghahatid ako ng mga itinahi kong damit, madalas ko silang nakikita na nagchichismisan sa tindahan ni Delia. Ay, sandali Pangga. Parang may tao sa labas Ay, Oh. magandang hapon sa'yo, iho. Ito ba yung bahay ng mananahi? Tinuro kasi ako ng kakilala ko rito eh. Ay, oo. Ay, pasok ko kayo. Nandito po ang asawa ko. Nay, magandang hapon po. Umupo po muna kayo. Neng, papasulsihan ko sana tong 2 duster ko. Tsaka tong uniforme ng aking apo. Wala pa kasi akong pambili. Naku, Nay. Sobrang luma na ho itong damit ng apo ninyo. Kahit nasulsihan ko man, mapupunit pa rin po ito. Wala pa kasi akong pera na pambili ng bagong uniforme niya. Sandali lang. May pinagliit ang blouse dito ang anak ko eh. Saang paaralan po ba nag-aaral ang apo ninyo, Nay? Hindi po kayo taga rito, ano? Dyan lang din sa paaralan ng baryo. Lumuwas lang kami rito dahil nakikitira kami sa pamangking ko ngayon. Namatay kasi ang anak ko. Tsaka pinalayas kami sa lupang tinitirhan namin. Habang nag-uusap sila ng matanda, kinuha niya sa kabinet na naroon sa kanyang likuran ng uniformeng hindi na sinusot ng kanyang anak. Isinukat pa niya yun sa batang kasama ni Lola Aning. Heto pong pinagliitan ng anak ko. Aba, kasya nga sa kanya. Ay, oo nga. Magkano ba ito, Ineng? Wala akong pera na ipambabayad sa iyo. Ibibigay ko na lang po yan sa apo ninyo. Hindi na rin po nagagamit ng anak ko yan eh.
Tsaka, akin na po yung duster ninyo. Tatahiin ko na po. Ay, pagpalain ka ng may kapal, Ineng. Nararamdaman kong mabait kang tao at napakaswerte mo. Ay, wag ka lang masyadong magtitiwala sa mga taong nakapalibot sa'yo, ha? Dahil yan ang ikapapahamak mo. Nay, ito na po ang damit ninyo. Etong kamote tsaka saging lang ang maibibigay ko sa'yo, ha? Naku, Nay, kahit wala na pong bayad, ayos lang po. O tanggapin mo na ito, Ineng. Bilang pasasalamat ko sa'yo. Ay, doon lang pala kami nakatira sa may likod ng paaralan. O siya, sige. Uuwi na kami, ha? Maraming salamat ulit. Mag-iingat po kayo, Nay. Mababanaag ang saya sa mukha ng maglola nang umalis ang mga ito sa bahay ng mananahi. Likas na mapagbigay at maunawain si Flora, bagamat laging masama pa rin siya sa mata ng iba. Dahil kahit wala siyang ginagawang masama, ay siya pa rin ang pinag-uusapan ng mga ito sa pangunguna ng kanyang bilas na si Luz at hipag na si Lourdes. Uy, alam nyo ba? Ang sama talaga na ugali ni Flor. Napaka-inggitera. Akalain nyo yun? Ayaw niya kaming magkaroon ng TV kahit nagbabayad naman kami sa kanya ng kuryente. Ay, naku, hindi lang inggitera. Napakadamot pa. Parang basaan din naman ang itsura niyo nung bago sila magpakasal ni Manong Lando. Tapos ngayon, akala mo kung sino? Kapatid naman ako ni Manong. Pero nagagalit siya tuwing binibigyan ako ng bigas. Hay, sinabi mo pa. Kunwari tahimik. Pero sa loob din ng kulo. Nakikita niyo ba ang bahay niya? Parang walang tao dahil hindi marunong magwalis ng bakuran. Napakadugyot niyang babae. Feelingera nga kasi. Palaging bago pa ang damit ng mga anak niya. Lalong-lalo na yung pangalan niyang si Jean. Gusto talagang ipamukha sa akin na hindi ko kayang bumili ng damit ng anak ko. Kaya nga nang makuha ko ang sweldo ni Bitoy, ayun, binilang ko kagad ang bagong sapatos at damit ng mga anak ko. Porket mananahi siya at kaya niyang tahian ng damit ang mga anak niya, magpapasikat na siya sa atin? Hindi naman siya magaling magtahi ng damit, ano? Alam mo, yung pinatahi kong blouse noon sa kanya, hindi pantay ang pagkatabas. Talaga? Oo, kaya doon ako kay Judy nagpapatahi ngayon. Hindi napansin ng dalawa na naroon sa tindahan sina Flor at ang anak niyang bunso. Nagkataon na naghati dito ng pundang pinatahi ng tindera. Nandilat pa ang mga mata ni Luz at Lourdes nang magpaalam si Flor sa tindera at napasulyap lamang ito sa kanila. Lourdes, kanina pa ba si na Flor dito? Hindi mo naman sinabi. Naku, hindi ko rin napansin eh. Uy, mukhang narinig ng pinag-uusapan natin. Ano naman ngayon kung narinig niya? Totoo naman ang sinabi ko Talagang naiinggit siya sa akin. Ay, naku. Ay, hindi na nila ako pahiramin ng bigas. Baka magsumbong yung kay Manong. Hala, habuli mo at humingi ka ng paumanhin sa kanya. Ayoko nga. Di ba nga kami nagpapansinan? Napabuntong hininga na lamang si Flor habang lumalakad palayo. Alam niyang kahit na anong gawin niyang kabutihan ay masama pa rin siya sa mga ito. Hindi na lamang siya pumapatol sa mga pasaring nila dahil hindi siya sanay na makipag-away. Makalipas ang ilang buwan hindi pa rin naaprubahan ng kooperatiba si Luz. Pangga, mahigit 4 na buwan na. Ang sabi ni Ate Luz, 2 buwan lang silang kakabit ng kuryente sa atin. Hindi naman po pwedeng tumagal pa ito. Lalo na't pataas ng pataas ang bill natin. Tingnan mo, malapit na mag-2,000. Kausapin mo nga siya. Pagsabihan mo na magtipid naman sila sa kuryente. Lalo na't nade-delay na naman siya magbayad. 2 buwan na tayong umaako sa bayarin Kinausap ko na nga siya kahapon Pero ang sabi niya, sa susunod na linggo pa sila makakabayad dahil hindi pa nakakasahod si Manong Noel. Ay, yan na nga bang sinasabi ko Ang pera ko ngayon, pambili natin ng pagkain. Tapos bibili pa ako ng tela sa bayan. Kaya wala akong pambayad ngayon sa kuryente. Ay nako,
Utang na lang muna ako kay Chong. Babayaran ko na lang kapag binayaran nila tayo. Napahilot na lamang sa sentido si Flora dahil na problema pa siya sa bayarin na hindi naman nila kinonsumo. Makaraan ang 2 linggo, muling siningil ni Lando si Luz. Ngunit marami itong dahilan kaya't hindi na naman nakapagbayad. Ay nako, ilang araw na akong pabalik-balik sa bahay nila. Oh. Wala pa raw silang pambayad, pero may bagong refrigerator na nakatayo malapit sa pintuan nila. Ganun ba? Nasaan Nasaan bang plies at electrical tape? Paki-off nga ang main switch at may puputulin lang ako. Pero Pangga, hindi pwede gagawin mo. Anong hindi pwede, ha? Tayong naghirap na magkaroon ng kuryente, pero sila gagamit lang ng libre? Kung natatakot ka sa sasabihin nila, pues ako hindi. Wala akong pakialam kung magalit man sila sa akin dahil ang kakapal na mga mukha nila. Uy, ako na riyan. Baka mapano ka pa eh. Kaya ko na to. Sana nga dati ko pa ginawa to eh. Dahil kahit anong kabutiang ipinapakita ko sa kanila, ako pa rin ang masama. Kung ano-ano pa nga naririnig kong panlalait nila sa akin. Maya-maya'y nadidinig na nilang naghuhurimentado si Luz sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa ito nakontento. Pumasok pa ito sa kanilang bahay at pinunit ang katalog ni Flor na ginagamit sa pananahi. Hay! Wala ka talagang moda, Flor! Hindi ka man lang nagpaalam na puputulan mo kami ng kuryente. Kung masira ang mga gamit namin, ha? Palibasa, inggitera ka! Kahit kailan hindi ako naiinggit sa'yo. Ikaw na nga itong hindi nagbabayad ng kuryente tuwing sisingilin. Tapos magdadagdag ka pa ng mga gamit mo? Samantalang kami nagtitipid. Dahil halos triple ang itinaas ng bill namin sa kuryente. Walang iya ka talaga! Inggitera ka! Ang sama ng ugali mo! Kaya ikaw na lang ang pinag-uusapan ng mga tao dito! Umalis ka na! Dahil wala akong panahon na makipagtalo sa taong makitid ang isip. Ikaw na nga ito ng agrabyado sa amin eh. Ikaw pa talagang matapang ha? May araw ka rin makikita mo, Flor! Ate Luz, tama na! Walang kasalanan si Flor. Dahil kapwa naming napagpasya nito. Ilang beses na kitang pinalalahanan na puputulin ko ang linya ng kuryente nyo eh. Kung hindi kayo makakapagbayad. Kawawa naman ho kami. Hoy, ikaw, Lando! Nahawa ka na sa pagiging madamot ang asawa mo! Lahat ng kapatid mo masama na ang loob sa'yo eh! Dahil nagpapadala ka sa babaeng yan! Hindi madamot ang asawa ko. Sadyang abusado lang kayo. Nanginginig sa galit si Luz na tinalikuran na mag-asawa. Dahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang bato sa daan. Natisod siya roon at natumba sa kalsada. Bahagyang napawi ang galit sa mukha ni Flora, ngunit pinipigilan niyang matawa. Ay! Uy! Aray! Ang tuhod ko! Magdahan-dahan ka lang kasi. Walang iya kayong mag-asawa! Ha? Paano ko magagamit ang refrigerator ko? Nung isang araw pa lang dumating yon. Hintay mo na lang na maaprobahan ka ng kooperatiba bago ka magparami ng gamit para ikaw mismo magbayad sa kuryente nyo. Bitiwan mo nga ako! Mabuisit kayo! Bumangon si Luz at paika-ikang umuwi ng kanilang bahay. Hindi pa rin siya tumitigil sa pambubulyaw kay Flora hanggang sa napahawak siya sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng paninigas sa kanyang baga patungo sa kanyang leeg. Ate Luz! Tulong si Ate Luz! Hindi siya makahinga! Teka. Pahigain natin siya sa papag. Lumayo muna kayo. Hayaan niyo siyang makalanghap ng sariwang hangin. Sinasabi ko na nga ba eh. Napakawalang niya talaga ng babaeng yun. Tingnan ang ginawa niya kay Ate Luz oh. Pwede ba, Lourdes? Tumahimik ka nga. Isa ka pa eh. Si Flor pa talaga ang sisisihin niyo. Si Ate Luz nung sumugod sa bahay. Kung hindi niya sila pinutulan ng kuryente, di sana hindi siya magkakaganito. Sige nga, ikaw ang magbayad ng 2,000 sa bill ng kuryente para ikabit ko yun ulit. Ayoko nga. Wala naman akong pera, no? O yun naman pala eh. Kaya huwag kang makisawsaw. Sinisi ng mga taga-baryo si Flor sa nangyari kay Luz. Ngunit ang hindi nila alam ay nagkukunwari lamang ito. Naging madalang na ang nagpapatahi kay Flora
dahil sa pinakalat na maling kwento ni na Lourdes at ng ibang kasamahan nitong mga tsismosa. Ngunit hindi nagpatinag si Flor sa paninira ng mga tao sa kanya. Gumawa siya ng mga punda at kurtina upang ibenta sa bayan. Habang abala sa pananahi, pumasok si Lola Aning sa bahay ni na Flor. Ay, magandang hapon, Ineng. Ay, siya nga pala. May dala akong turon para sa'yo. Kayo po pala, Nay. May ipapatahi po ba kayo ngayon? Ay, wala naman, Ineng. Ay, hindi ba nagbebenta ka ng mga basahan? Ay, pwede ba akong kumuha sa'yo para naman kahit konti, may kitain ako. Wala pa ho akong nagawang basahan eh. Mga punda at kurtina po ngayon ang tinatahi ko. Naging matumal po kasi ang nagpapatahi ngayon dahil sa mga taong naninira po sa akin. Kaya ibebenta ko ang mga ito sa bayan. Oh, ang gaganda naman nito, Ineng. Kung gusto po ninyo, pwede po kayong sumama sa akin, Nay. Para naman may nakakasama ako sa pagtitinda. 10 piso sa bawat punda na maibebenta ninyo, 25 naman sa bawat kurtina. Oh, nako! Nachicha kong maraming bibili nito. Ay, teka, kailan ba tayo mag-uumpisang magtinda ng mga pundat kurtina? Sa susunod na Lunes po. Malapit na rin po kasi ang fiesta sa bayan. Magrenta pa ako ng pwesto malapit sa plaza. Ay, o sige, babalik na lang ako rito sa Lunes. Habang naglalakad sa daan, natuon ang pansin ni Lola Aning sa bahay ni na Luz. Nakaupo ito sa tumba-tumbang silya habang pinapaypayan ang sarili. Nakaramdam ng mabigat si Lola sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ilang sandali natuon ang kanyang pansin sa mga kalalakihan na bumubuhat kay Lando na namimilipit sa sakit. Namumutla at pinagpapawisan nito ng malapot. Bumalik si Lola sa bahay ni na Flora upang tukuyin kung ano nangyayari sa lalaki. Sakit! Ang sakit na tiyan ko! Pati mga binti ko! Lando! Ow! Ano nangyayari sa'yo, ha? Pakihiga niyo po siya dito sa kama. Ay, mga iho, pwede bang tumabi muna kayo? Para matignan ko kalagayan ni Lando. Ang sakit na tiyan mo! Pakiusap, bigyan niyo ako ng gamot! Sandali, kukuha lang ako ng gamot. Naku, ano bang nangyayari sa asawa ko? Sinapo ni Lola ang noo ni Lando at naramdaman niyang hindi pangkaraniwang sakit ng tiyan ang iniinda nito. Kinuha ng matanda ang langis sa kanyang bulsa at pinahira ng tiyan ng lalaki. Pwede bang bigyan mo ko ng palangganang may tubig, Ineng? Tsaka kandila. Sandali, kukuha lang po ako. Maya-maya'y sinindihan ni Lola ang kandila at ipinatak sa tubig ang natutunaw na kandila. Dooy humulma ang hugis ng tao. Ano pong nangyayari? Ano pong ibig sabihin yan? Kinukulam ang asawa mo, Ineng. At ikaw ang susunod na pahihirapan. Kulam? Nay, malalaman mo po ba kung sino ang gumawa nito sa asawa ko? At kung paano po siya gagaling? Kumuha ka ng bawang at ilagay mo sa maliit na pulang tela. Bigyan mo rin ang mga anak mo, tig-iisa kayo. Magpakulo ka rin ng dahon ng atis para ipampaligo ng asawa mo. Nang sa gayon, humina ang bisa ng kulam sa kanya. Dali-daling sinunod ni Flora ang sinabi ni Lola Aning. Ilang sandali nagpakawalan ng napakabawong hangin si Lando dahilan na unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Ngunit nag-uunahang lumabas ng bahay ang mga kalalakihang naghatid sa kanya. Ang baho! Grabe! Parang nabubulok na laman ng hayop. Mabuting at nailabas niya eh. Mabisa talagang langis kong ito sa sakit ng tiyan, dulot ng kulam o anumang sanhi ng itim na elemento. Manggagamot po pala kayo, Nay. Mabuti na lang nandito po kayo. Kung hindi, baka lumala na itong kalagayan ni Lando. Lahat kaming magkakapatid ay albularyo. Kaya lang,
Ang iba sa amin ay itinigil na ang panggagamot dahil ayaw ng mga anak nila. Pero ako, paminsan-minsan ang gagamot kapag kinakailangan. Tapos ko na pong pakuluan ng dahon ng atis, Nay. Oh, ihalo mo na yan sa tubig na pampaligo niya. Iyan ang mabisang pangontra sa kulam, Flor, para maalis ang enerhiya ng kulam sa katawan niya. Inalalaya ni Flor ang asawa patungo sa banyo at agad niya itong binuhusan ng tubig. Hindi pa man nangangalahati ang tubig sa balde, ay muli na naman itong nagpakawala ng napakabahong hangin. Sige lang, iho. Ilabas mo lang yan para matanggal ang lahat ng ipinunla niya sa iyong tiyan. Sandali. Humihilab na naman ang tiyan ko. Kailangan kong magbawas. Kulay itim na likido ang lumabas mula sa loob ng katawan ni Lando. Pinainom din siya ng tsaa ni Lola na gawa sa luya at bawang. Kaya tuluyan ang bumuti ang kanyang pakiramdam. Habang nagpapahinga si Lando, narinig nila mula sa labas ng bahay ang sigawan ng mga kapitbahay. Ang nooy nagkukunwaring nagsasakit-sakitan na si Luz ay tuluyang sumama ang pakiramdam. Namanhid ang lalamunan nito at hirap nang makapagsalita. Dumungaw sina Flor at Lola Aning sa bintana upang alamin ang nangyayari sa labas. Ano naman kaya ang nangyayari kay Ate Luz? Bakit maraming tao sa bahay nila? Maging siya ay kinukulam din. Kanina habang papauwi sana ako, napansin kong may itim na anino sa likuran niya. Pero Nay, sino naman kaya ang gagawa nun sa kanya? Maging kay Lando. Sabay pa silang kinulam? Wala kasang kutob ko na isang tao lang ang nagpakulam sa kanila. Maging ikaw ay gusto ring pahirapan. Mabuti na nga lang at naagapan kong kontrahen. Bukod po kay Ate Luz, wala na po kaming nakaalitan eh. Kung hindi siyang nagpakulam kay Lando, sino? Kunin mo ang humulmang kandila sa palanggana na ipinatak ko kanina. Nararamdaman kong nandito lang ang taong nagpakulam sa inyo. Idinampi ni Lola Aning ang humulmang kandila sa kanyang bibig at umusal ng orasyon. Bago niya yun ibinigay kay Flor. Pudpurin mo yan gamit ang iyong kuko. At malalaman mo kung sino ang taong may galit sa inyo. Kapag nakaramdam siya ng sakit sa tuwing lalapit siya sa iyo. Sige ho, gagawin ko po yan. Ilang sandali sinugod ng mga kamag-anak ni Luz si Flora dahil sa ang pinaghihinalaan ng mga ito na nagpapahirap sa babae. Naroon din si Lourdes na kanyang hipag at ang bayaw niyang si Bitoy na asawa ni Luz. Ikaw, Flor, sabihin mo ng totoo. Sigurado ako na ikaw ang nagpapahirap kay Ate Luz at gusto mo siyang mamatay. Siguro pinakula mo siya, no? Hindi ko magagawa yan sa kanya. Sinimulang pudpurin ni Flor ang kandila gamit ang kanyang kuko. Hindi siya makapaniwala na biglang napasapo si Lourdes sa dibdib nito dahil nahihirapan itong huminga katulad sa nangyayari kay Luz. Nay, ano ho ang nangyayari sa kanya? Siya ba ang may kagagawan ng kulam? Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo, Ineng. Kapag bumagsak siya, sigurado kong siya nga ang nagpakulam. Mga kapitbahay, tignan niyo. Pati ako, pinapahirapan ng babaeng yan. Lourdes, ikaw ang nagpakulam sa Kuya Lando mo? Maging kay Ate Luz? Bakit ko naman gagawin yun? Kapatid ko si Kuya Lando. Ipinagpatuloy ni Flor ang pagpudpud ng kandila. Napahawak ng tiyan si Lourdes dahil biglang humilam ang tiyan nito at malakas itong nagpakawala ng napakabahong hangin. Ikaw nga! Ang kapal
kapal na mukha mong pagbintangan ako na ikaw naman pala ang may kagagawan. Aray! Ang sakit na tiyan ko. Tulungan niyo ako. Nay, ano pong nangyayari sa kanya? Bumalik sa kanya ang kulam. Nasanay kayo ang magdudusa. Natumba si Lourdes sa lupa dahil hindi na nito nakayanan ng sakit. Namanhid din ang pangha at lalamunan nito. Nagsipulasan ng mga taong nakikiusyoso nang magpakawala ito ng napakabawong hangin at itim na likido. Hindi si Flor ang sanhi ng paghihirap ni Luz, kundi ang babaeng yan. Marahil gusto niyang palakihin ang hidwaan ng dalawang pamilya. Nay, ano na po ang mangyayari kay Lourdes? Baka naman po maaari niyo siyang tulungan. Sobrang nahihirapan na po siya eh. Kung malakas ang kulam na ipinataw niya sa inyo, ay hindi siya makakaligtas. Dahil bumalik lamang sa kanya ang bisa ng kulam na siya mismo ang may kagagawan. Tinubuan ng mga sugat ang buong katawan ni Lourdes na sana yun ang mangyayari kay Flora. Sa tulong ni Lola Aning ay naliwanagan ng mga tao. Binuhat ng mga kalalakyan si Lourdes at pinahiga sa banig na nilatag ni Lola Aning sa labas ng bahay. Sinubukan itong iligtas ang babae. Ngunit sa tuwing umuusal si Lola ng mga kataga, ay malakas na pumapalahaw si Lourdes. Wari nasasaktan ito sa mga binibitiwang salita ng matandang manggagamot. Hoy, Lourdes! Traidor ka! Ang dapat sa'yo, mamatay na! Napaka-plastic mong babae ka! Ha? Ate Luz! Tama na! Huwag mo na siyang hampasin ang tungkod mo! Napaka-walang yanya eh! Nakikita mo na nga naghihingalo na yung tao! Walang ya talaga! Gusto na pala niya akong mamatay! Hoy, Lourdes! Mauna ka sa akin! Dahil masama akong damo! Matagal pa akong mamamatay! Nasaksihan ng mga taga-baryo kung paano bumalik kay Lourdes ang kapangyarihan ng kulama. Sumuka pa ito ng malapot na likido na kulay itim bago nawala ng hininga. Ilang sandali tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 3 araw lamang ibinuro ng labi ni Lourdes at agad din siyang inilibing. Ipinakulam nito sina Lando at Luz upang si Flora mapagbintangan dahil si Flora ang pinagmula ng gulo. Ginawa ito ni Lourdes sapagkat gusto nitong pag-away ng mga kapatid at hipag. Dahil nagalit ito kay Lando nang tumanggi na itong magpahiram ng pera. Hindi nagtagal, nagkapatawaran sina Luz at Flora. Flor, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko noon sa'yo, ha? Kapag nagkapera na ako babayaran ko rin ang utang ko sa'yo. Kalimutan na natin ang nakaraan, Ate Luz. Ang importante, nagkaayos na tayo. Hihintayin ko na lang na maaprubahan ng kooperatiba ang inaplayan kong kuryente. May refrigerator nga ako. Hindi ko naman nagagamit. Baka sa susunod na buwan meron ka ng kuryente. Konting tiis na lang, Ate Luz. Makalipas ang 1 linggo, halos tumalon sa tuwa si Luz nang maaprubahan ang kuryente na matagalan niyang pinapangarap. Dali-dali niyang pinaandar ang mga appliances sa kanilang bahay, lalo na ang refrigerator na kanyang ipinagmamalaki. Nagsitawa na ng mga kapitbahay dahil parang batang paslit itong patalon-talon sa labas ng kanilang bahay. Samantala, muling bumalik ang mga customer sa patahian ni Flora. Naging katuwang na rin niya si Lola Aning sa pagtitinda ng mga punda at kurtina sa pwesto nila sa palengke. Malaki ang pasasalamat ni na Flora at Lando kay Lola dahil kung hindi sa tulong ito ay marahil malamig na bangkay na si Lando na dulot ng kulama na kagagawa ng sarili nitong kapatid. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Joanne from Bagong Silang, Caloocan. Hi kay Marites Timbal,
Shoutout sa lahat ng mga masisipag nating mga kaibigan sa Steeltech Inocencio 13 Martires. Hi kay Jericho Kapukian from Cainta. Hi kay Cheryl Vertudazo from Bahrain. Shoutout sa Pelayo family from Aklan. Greetings from Juros Pelayo from Turkey. Shoutout kay na Queen Domini Kalubayan, Ador Kalubayan at kay Baby Joy mula kay Adorio Tonight. Hi kay Rosette Ersando. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Jessica Sobremonte from Barangay Tatalon, Quezon City. Hi kay Heidi Tan from Italy, Torino. Hi kay Rosie Vlog from Hong Kong. Hi kay Penelope Valdelon from Santa Cruz, Laguna. Hi kay Euphemia Tegero. Shout out kay Star. At syempre kay Merilay. Kamusta po kayo lahat dyan? Alright! Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin po. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming channel. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.